Madam Chair, ang listahan ho dapat nag-e-emanate po ta City Social Welfare dahil sila po nakakaalam talaga eh. Ngayon, nagtataka ho ako doon sa reason na it is a violation of the National Privacy Act. Only to find out. Alam niyo ma'am, kami, we are all entitled to all these documents and all this information because we know for a fact that in the data sharing agreement, we have to strictly comply. Only to find out, ang totoo palang rason dyan is mabibisto lang ho kung sino ang mga pinagbibigyan. Ganun lang ho yun eh. Mabibisto lang talaga kung sino mga pinagbibigyan. Kaya tama ho, I'm completely aligned with the proposal of Justice Garfield. Bakit tinatago kung sinong tinulungan? Yun ang tanong, di ba? Dapat baliktad eh. Buti nga, nakatanggap eh. Tingnan mo, tinutulungan. Ma'am, kasi Kung ma'am, tamang ginagawa, ipagmamalaki mo pa. yes ma'am. Tama ho kayo ma'am. Pero mas importante sa akin ay supporter ko yung bibigyan ko. Ganun ma'am ang pananaw ng mga... Ba eh, opposite. Yes ma'am. Hello, what's up mga kababayan? Welcome ulit dito sa ating channel, and for today's video mga kababayan, ito na nga si Mayor Benji Magalong ay nagpakita or pumunta na po ng Senado, no? Para po ipaliwanag mga kababayan itong mga kalakaran dito po sa AKAP. Ayan, so binisto na po ni Mayor Benji Magalong mga kababayan yung mga listahan na hindi binibigay, no? Doon sa mga taga-LGU, sa mga mayor, para daw sabi ni Mayor Magalong ay mabisto kung sino yung mga binibigyan ng mga AKAP. So panoorin po natin mga kababayan itong si Mayor Benji Magalong na nandun po ngayon sa Senado. Mayor Benji Magalong, ano ba talaga ang nangyayari sa AKAP at bakit ayaw ninyo ang mga pangyayaring iyan? Maraming salamat, Madam Chair. Thank you for giving us this opportunity to convey to you what's really happening on the ground. And I prepared a position paper. I've already provided the Secretary a copy of this position paper. And this is a reflection of the sentiments of many of the mayors, both in the cities and municipalities, Madam Chair. But let me first start with this quotation from no less than Justice Marvick Leonen. Ma'am, please give me about 6 minutes po. Tatapusin ko po kagad. Please go ahead. Sabi ho ni Justice Leonen, the power to spend is an executive constitutional discretion, not a legislative one. In the local government, we laud the national government's effort and appreciate its intention to provide financial assistance to low-income families and individuals. While AKAP seeks to accomplish that, it is mired with irregularities which defeat its purpose. And I'm here today to inform you of the pressing challenges and loopholes that hinder its effectiveness. First, the current AKAP practice is plagued with many irregularities. The media already documented several cities and localities with complaints from both indigents and local functionaries regarding the unpredictable procedures in receiving AKAP. In one report, beneficiaries claimed to have received a reduced amount of AKAP. Meanwhile, many barangay captains, social workers raised concerns about angry beneficiaries who are forcing them to issue certificates of indigency to claim assistance. These are all born out of a lack of comprehensive public information and strong guidelines for disbursing AKAP. Currently, the barangay issues a certificate of low or no income to avail of the program. Unfortunately, barangays do not have the tools to measure if the client belongs to low or no income. Barangay officials can certify that individual is a resident of the barangay. Yes. We recommend that the CC Social Welfare prepare and issue the certifications to improve the process. CSWD or the MSWD is better prepared to assess the client's level of well-being. Besides, they are well-trained on the National Household Targeting System or yung tinatawag po nating listahanan. Second is the weak transparency and data sharing mechanism. I urge our lawmakers and national agencies to examine and establish transparent data sharing mechanisms for AKAP. It is highly inequitable and redundant when one beneficiary can receive multiple AKAP assistance because we are blind in data and cannot cross-check in the distribution list. And according to one government official, sabi nila sa akin, it's a violation of the National Data Privacy Act if they're going to share their data with the local government unit. Another is, ang nakakalungkot po nito, nagkakaroon na po ng maraming redundancy. Dahil po wala hong data sharing agreement, ang isang beneficiary pwede hong kumuha po ng stupad, can also benefit from another, yung tinatawag nating AX, makakakuha po siya sa AKAP. Ang nakakarating po sa amin, some of the SWD personnel, ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman o lista ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yung nangyayari. At ang nakakalungkot, ngayon na naging mahigpit, ang lagi nilang sinasabi, ang sabi ng mga staff, ng ating mga lawmakers, yung pera ni congressman, nandoon na sa DSWD.
bibigyan na lang ho namin kayo ng endorsement. Dali nyo na lang doon. Huwag ko kayo mag-alala, mabibigyan po kayo. Basta ho galing ho kay Kong. Another is, AKAP and similar aid programs are increasingly and frustratingly politicized. Perhaps the most glaring issue is the increasing politicization of the social amelioration program. In the local governments, we are concerned with a national politician decides to have a personal appearance during aid distribution. But we have no choice but to accommodate them. Sa mga senators po, wala ko kaming gaanong problema. Dahil ang pina-emphasize po doon is, etong pera na nanggagaling po, na binibigay sa inyo, to ay galing po to sa taxes na binabayaran po. At yun po yung lagi namin ina-emphasize sa kanila. Ang nakakarungkot lang po, pag iba na po ang nagdi-distribute. Gusto nilang ipahalata na ang pera na yon ay galing sa kanilang bulsa. Ang masama po, pag nagkakaroon na ng distribution, nandun lahat yung kanilang list, lahat ng line-up nila na kandidato, na una muna silang magsasalita bago yung actual distribution. No? Ulitin ko, bihira po kami makakita o makarinig sa mga katabi nyo dahil binabayaran yun yung kanilang mga taxes. Given the way the AKAP operates, we cannot help but find similarities in the design of the AKAP and the Philippine Development Assistance Fund, or yung tinatawag ko natin PDAF, which the Supreme Court struck down in 2013 due to the following: discretionary fund allocation. At yung AKAP at yung pork barrel allows officials to control public funds with broad discretion, often without strict guidelines or oversight. Similar to PDAF and AKAP enables government officials to decide on fund distribution even after the budget has been approved, violating the separation of powers. Like PDAF, where legislators inserted specific budget allocations for their pet projects, AKAP may also involve executive officials or lawmakers influencing fund distribution for political or personal gain. Hindi ko po sinasabi na congressman lang po. Sinasabi ko rin po rito, pati ho governors, pati ho mayors. Ganyan din po nangyayari. Alternate politics. Both programs encourage a system where funds are used to benefit specific constituents. Meron pa nga ho nangyayari dyan na yung AKAP na didistribute, muntik pa hong ibigay sa media. Meron pa hong isang mayor ho na nagbigay ho sa akin ng listahan. Pati ho mga teachers nabigyan din ho. Pati mga administrators nabigyan din ho. Inefficiency in public spending, instead of being allocated based on national priorities, funds under both programs risk being distributed based on political considerations. To reiterate, I'm one with the national government in providing meaningful assistance to our society's vulnerable sectors. But the work to create a more inclusive, efficient, and responsive social protection system for all Filipinos goes hand in hand with transparency, accountability, and genuine, not parochial concern for Filipinos. Let us improve and do better because of our Filipino citizens deserves as much. Maraming salamat po, Madam Chair. Paano ba yon? So ayun po mga kababayan, no, ating pong napanood at napakinggan si Mayor Benjamin Magalong na nandun po ngayon sa Senate para po ipaliwanag, no, kung bakit ayaw niya po or kinontra niya itong mga AKAP, itong mga AX, kasi walang transparency daw mga kababayan, no. Pwedeng mag-redundant, no, yung mga binibigyan kasi hindi po binibigay doon sa mga LGU yung mga listahan, posibleng paulit-ulit lang po yung mga nabigyan or mga napakinabang doon sa AKAP. At yun nga po mga kababayan, no, yung ano dito, yung mga questions ni Mayor Benji Magalong. So kayo mga kababayan, ano po yung mga masasabi nyo dito sa issue na ito, itong mga ayuda, mga AKAP na ito? Please comment down mga kababayan yung inyong mga opinion dito po sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan, God bless po sa ating lahat.